Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, pinagdiriwang po natin ang paggunita kay San Pedro Bautista, isang misyonero at banal na naglingkod ng buong katapatan dito sa ating bansa bago siya nagbuwis ng buhay sa pananampalataya sa ibayong dagat. Gayun din ay paggunita kay San Pablo Miki, isa ring misyonero na nag-alay ng kanyang buhay at 10 ng kanyang mga kasama sa paglilingkod at sa paghayag ng mabuting balita. Nawa sa kanilang panalangin ay manatili tayong masigasig sa ating paghayag ng pananampalataya. Aminin natin ngayon ang ating mga pagkukulang, nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, dalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan. Ngayong sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at ay mga kasama ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang nagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magma sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Si David ay hinirang sa lahat ng kalalakihan sa Israel, parang taba na inihawalay sa handog na iniaalay. Pinaglaruan lamang niya ang leon na wari bisirong kambing at ang mga oso na wari maliliit na tupa. Binatilyo pa lamang siya nang patayin niya ang higante at sagapin sa kahihiyan ang bayang Israel. Pinabagsak niya ang palalong si Goliath sa pamamagitan ng isang bato na ibinala niya sa kanyang saltik, sapagkat nanawagan siya sa Panginoong kataas-taasan. Pinag-ibayo nito ang lakas ng kanyang bisig at napatay niya ang batikang mandirigma ng kaaway upang igalang ng mga bansa ang kapangyarihan ng kanyang bayan. Kaya't tinawag siyang
ang nagwagi sa 10,000 at noong igawad sa kanya ang korona ng paghahari, ipinagdiwang siya ng bayan sapagkat hinirang siya ng Panginoon. Nilupig niya ang mga kaaway na Filisteo at pinasuko sila hanggang sa panahong ito. Nagpasalamat siya sa Diyos sa lahat niyang nagawa, sa kataas-taasan at kabanal-banalan niya inukol ang karangalan. Humabi siya ng mga awit na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso upang ipakilala ang pag-ibig niya sa may kapal. Naglagay siya ng mga awit at manunugtog upang umawit sa harap ng altar sa saliw ng mga alpa. Pinaringal niya ang mga pagdiriwang ng pista at itinakda ang kanilang mga araw sa loob ng 1 taon. Ano pat umalingaw-ngaw sa tahanan ng Panginoon ang papuri sa kanyang banal na pangalan, mula sa pagbubukang liwayway hanggang sa paglubog. Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasaloob ay mamunga ng lubos. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang magpapahayag ng buting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, nakarating kay Haring ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsabi, siya si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagawa siya ng himala na magsabi naman siya'y si Elias, siya'y propeta, katulad ng propeta noong una at anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes ang mabalitaan niya ito. Muling nabuhay si Juan na pinugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, magpagapos at pabilanggo kay Juan dahil kay Herodias, ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes. Ngunit kinakasama niya. Lagi niya sinasabi kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin mo ang asawa ng iyong kapatid. Kaya si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinanggan niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodias kay Juan. Alam niyang ito ay taong matuwid at banal, kaya pinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan at kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak ng babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na kanasiyahan si Herodias. Labis na siyahan si Herodes at ang mga kasawa at panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa niya, ibibigay kahit na kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang kanyang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot niya. Dali-daling bagbalik ang dalaga sa kinaroonan ng hari. Ang ibig ko po ay ibigay niyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa, narinig ng kanyang panauhin, hindi na niya matanggihan ang dalaga. Kaya't kanyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan Bautista. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman ng dalaga sa kanyang ina. Nang nabalitaan ito ng mga alagad, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kabanalig,
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ngayon po, mga kapanalig sa ating ebanghelyo, hindi ito tungkol sa himala. Hindi ito sa multiplication of loaves. Hindi rin ito tungkol sa pagpapagaling ni Jesus. Ito ay tungkol sa isang pamilya na may maling dynamics. At isang taong tama ang konsensya. Nangyari ito sa isang party, merong isang inialay na sayaw, isang pangako, at isang ulo sa pinggan. Mukhang drama kung titignan, pero ito'y realidad po ng maraming pamilya ngayon. Anong ibig kong sabihin? Ano po? Sabi ng iba, the parents who knows what is right but chooses what is easy, is there something wrong? Si Herodes ay may respeto kay Juan Bautista. Alam niyang tama ang ginagawa ni Juan. Nakikinig nga siya dito. Naistorbo pa ang kanyang konsensya. Pero nang dumating na ang pressure ng kanyang barkada, ng bisita, ng ego, pinili ni Herodes ang impression kaysa conviction. Sa pamilya po natin, alam ng magulang na mali ang ginagawa ng anak, pero tahimik. Alam na may bisyo yung anak. Halimbawa, Roblox, bisyo ng online games, o ano paman, o bisyo talagang tulad ng sigarilyo, alak. Alam niya yun. Pero minsan may ugali po ang ilan na sasabihin ng nakatatanda, hayaan mo na, ayaw ko ng gulo, tahimik na lang tayo. Mga kapatid, mga kapanalig, silence is not always peace. Minsan, silence is consent. Si Herodias ay may galit. Hindi niya hinahanap ang conversion. Hinanap niya pagganti doon sa kanyang kaaway. Paano niya ginawa? Ang pinakamasakit dito, ginamit niya yung anak niya. Ginamit niya yung anak niya. Kapag ang magulang ay ginagawang messenger ng mga magulang ang kanilang anak sa away nila, ginagawa ninyong weapon ang bata sa inyong away at tampuhan. Napapasa sa bata ang galit. Halimbawa, sabihin mo sa magaling mong tatay, sabihin mo sa magaling mong nanay, sabihin mo sa magaling mong lola, sabihin mo to sa kanila. Pinasasabi ko, ang bata, mga kabanalig, ay hindi mga therapist ng magulang o ng nakatatanda. Hindi sila dinadawit o sinasama o ginagawang tagapagdala ng mensahe sa magulang na hindi nila kinakausap. Delikado po ito. Ito po'y sugat ng matatanda na ipinapasa sa mga anak. Ito naman, the child who never taught to discern. Sino ito sa gospel? Si Salome. Sumayaw siya, hindi nga siya humingi ng payo, pero sinunod niya. Wala siyang sariling boses. Wala siyang sariling discernment. Tama ba itong gagawin ko? Tama ba itong inuutos sa akin? Tama ba itong makipagkwentuhan lang ako para mapabayaan ko ng responsibilidad ko? Alam niyo mga kapanalig, sa Christian life, ang bata na hindi tinuturuan mag-isip o mag-discern, madaling madala ng crowd, madaling madala ng trend. Ginagawa ng barkada ko to Ginagawa mo rin to mama Ginagawa mo rin yan Peer pressure. Hindi masamang sumunod. Ang masama ay sumusunod ka nang hindi na nag-iisip at mali ang pagkumparang ginagamit mo.
Dahil popular yon, dahil gusto nila yon, dahil nakita mong ginawa ng matatanda, gagawin mo na rin kahit alam mong tama, pero sinasabi mo masaya ka. Ang saya sa panandalian, ang dulo nyo'y mahaba o tinatawag nilang long-lasting negative impact. Panguli po na dapat nating tingnan, si Juan Bautista sa ating ebanghelyo. Sabi nga, si Juan ay kontrabida sa mata ng party. Siya yung kumbaga KJ, pero siya ay bayani sa mata ng Diyos. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanira, sinabi lang niya ano yung totoo. At namatay siya dahil doon. Ikaw ang halimbawa sa kontekstong pamilya. Ikaw ang anak na magsasabi sa nanay mo o sa tatay mo, mali. Mali na po yan. Ikaw po sana yung asawa na nagsasabing, hindi na healthy ito. Ikaw sana yung kapatid na nagsasabi, stop na yan. Magagalit na naman si mama. Magagalit na naman si papa. Pag nakita mong mali ang ginagawa ng kapatid mo, ngunit wala kang ginagawa, ay ikaw ay kakuntsaba. Kabahagi ka ng maling yon. Hindi lahat ng nagmamahal ay pinapalakpakan, mga kapanalig. Minsan, ang tunay na nagmamahal ay yung masasaktan ka kasi nagkukorek ka ng mali. Kaya mga kapatid, mga kapanalig, sa atin po, magandang tanungin natin ang ating sarili sa pagtatapos nitong pagnininay ko. Sa bahay natin, sino ang Herod? Alam ang tama, pero takot ma-disappoint ang iba. Sino ang Herodias? May galit na pinapasa sa anak, pinapasa sa kapatid. Sino yung anak? Yung anak na sunod lang ng sunod, ngunit walang sariling paninindigan. At sino ang Juan na nagsalita ng totoo kahit masakit? Mga kapanalig, kapag kinokorek ka, makinig ka, hindi dahil ikaw ay dinideprive, ngunit pinapipili ka sa mas lalong mahalaga. Kumbaga, know your priorities. Mga kapatid, mga kapanalig, ang Christian family ay hindi perpekto, pero dapat honest. Hindi laging tahimik, pero dapat totoo. Hindi laging masaya, pero dapat may konsensya. Mas mabuting may kunting iyakan sa umpisa kaysa habang buhay na tahimik, ngunit ang huli, sugat ang dulot. At nais ko pong tapusin ang aking pagninilay sa pananaw na ito. A family that avoids truth will eventually live in lies. But a family that dares to speak truth may suffer, yet will be saved and protected. Amen. Mga kapanalig, tayo po'y manalangin at sa bawat panalangin, sabihin po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno sa simbahan naway maging matapang na tagapagpahayag ng ebanghelyo ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na puwersa na siyang umaalipin sa tao upang mabuyo sa karahasan at krimen. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong mga Kristiyano naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala sa pamamagitan ng politikal na panggigipit at bulok na pamamaraan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga biktima ng opresyon naway, magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya naway, makatagpo ng makalangit na pabuya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mga langit na Ama, hindi nagbabagong kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng katapangan at manahan sa iyong presensya sa lahat ng araw sa panalangin ni San Pablo Migi at San Pedro Bautista. Tingin mong panalangin namin. Sa ngalan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapanalig, o ating paghahain, ikalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir na San Pedro Bautista, San Pablo Migi at mga kasama. Ipagkaloob mo ang aming sambahin ng ngalan mo ng may katatagan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyong Panginoon. At sumayo rin. Sa Diyos sa iyong puso at diwa, Itinasta namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na parangalan, sina San Pedro at San Pablo Migi at mga kasama. Sila'y mga panalig naming may paninindigan na ikaw ihayag kahit na sila'y mamatay, upang sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na nagain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatang ligas, kundi sa iyong bigay na lakas. Kaya't sana mga anghel, nagasiya itong papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu ngayong banal mga kaloob na ito, ang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang gabunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo to sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, kami narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kayo magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuglas sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig, pasusin mo kaming lahat sa pag-ibig, kaisa ni Leon namin Santo Papa, si Elias naming Obispo, Danang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila may mabubuhay hindi ng lahat ng mga pumanaw. Gawaan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Gawaan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bering Maria na ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kalis-lisang esposo. Kaisa ng mga apostol at mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagbuburi sa iyong kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng kagagaling na utos at turo ni Jesus ang Panginoon at Diyos, ipahayag natin ang may lakas loob.
masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan, samantalang ang pinanabigan ang dakilang araw pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo, Panginoon, ang aking pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, magkasingkalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. At sumairin. Magbigay po din ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, si Kristo ang Kordero ng Diyos, ang anak ng Ama, mapalad tayo nagtitiwala at pumapanig sa katotohanan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak,
ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkalob mong kaming pinatatag sa banal na pagkikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon At sumayo rin. at tanggapin niyo pagbabala mga pangyarihan Diyos, Sama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa na yandog na, humayo kayo manatiling tapat na alagad ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro